Hello guys. Sige, ihin na, ihin na. Ayan, maglalakad tayo. Kahit saan tayo mapunta ngayon. Lakad-lakad ng malayo. Para itong aso mapagod, para hindi maingay. Diba? Para hindi maingay ang aso. Wala, ganun pa rin. Nakakaano lang minsan dito dahil kaninang umaga nandito yung si among babae. Namili kami ng ano para sa Chinese New Year. Kasi parang ano din yan pagka ano walang bukas na mga palengke. Bihira lang makaano may bukas. Kaya pa isa-isa bumibili si amo. 'Di ba? Pa isa-isa. Ayan. Sakit talaga ng ano ko. Dumudugo. Gasgasan yung tuhod ko. Ayan. Dito ka. 1 month mahigit, hindi rin kami nagkita ni among babae. Kaninang umaga lang kami nagkita. Since bumalik sila din galing sa China. Nag-ano nga siya sabi niya, "Oh, bakit hindi ka tumawag sa akin nung dumating ka nung sabi niya nung sa gabi daw, nung Saturday night. Kasi usapan namin dalawa pag nandito na ako sa Singapore tatawag. Hindi ako tumawag kasi gabing-gabi na kaya mag-alas 12 na ako nakauwi dito sa bahay. Kasi sabi ko nga may mga hindi ako naka-fill up doon sa ICA, yung kaya hindi maano yung barcode yung ko. Yung sa passport ko yata yon. Kahit anong gawin ko sa machine, hindi ako makalabas kasi sa sa immigration pag hindi naka-fill up ng ICA. So kinailangan ko pa mag-fill up. Talaga ang dami din namin nun sabay ganun. Ayan, nandito nakakamiss din yung pagbalik dito, yung pero syempre mas din yung pagbakasyon. 3 weeks talaga yung binigay ng amo kong bakasyon ko. Ayaw talaga nila ng 1 month. Kasi problema. Kasi pag inano ko yung 1 month, talaga pagbalik ko, hindi malinis ng bahay. 'Di ba? Kasi nga, nagka-Chinese New Year. So, hindi rin si madam. Si sir pumapayag na 1 month vacation. Pero yung amo kong babae, hindi siya pumayag. Oy, sumae ka na naman. Aso ka. So, kaninang umaga lang kami nagkita ni among babae. Sa tagal 1 month, hindi kami nagkita. 1 month hindi kami nagkita ni among babae. So, ngayon, nangumusta sila doon. Sabi niya, kumusta daw ng pamilya ko, gano'n. Ang niya. Sabi ko, okay lang naman. Sabi ko, syempre, pag nagbabakasyon tayo, kailangan talagang ilaan natin sa pamilya natin yung pagbakasyon kasi ilang araw lang naman, 'di ba? Tapos after 2 years, pero sabi ko naman sa mga anak ko, after siguro either 2027, 2028, sabi ko for good na. 'Di ba? Wala naman siyang ang iniisip ko na lang is yung pangnegosyo. Sabi naman yung anak ko, siya na lang daw magpatuloy na maghulog doon sa bahay namin sa Cavite. 'Di ba? Kasi ilan years na lang kasi 15 years yan, less 8 years. So may 7 years pa. Sabi ko nga sabi nga nila na sila na lang daw magpatuloy. Kaya ang iipunin ko na lang ngayon yung pag ko doon. Sabagay nakalaan naman na yung nasa binangonan ko, 'di ba? Kasi doon ang gusto talaga nilang tumira doon. Mas malapit-lapit sa trabaho nila. Diba?
Ayan. Makano lang ng pangnegosyo. Okay na yun. Kasi mahirap din ang uuwi ka ng Pilipinas walang ipon. Sa nakita ko ngayon, sa sobrang, tawag nito, sobrang mahal ng mga bilihin sa Pilipinas, my goodness. Nagtataka nga ako eh. Galunggong, 220, ganun, doon sa, sa Taytay. 220 ang isang kilo. Diba? 220. Grabe, ganun kamahal ang mga isda. Wait. Sobrang mahal talaga ang mga bilihin. Kamatis, nagtataka ka talaga. Sabi ko nga sa mga anak ko eh. Kung alam ko lang ganito kamahal ang mga pansahog, sabi ko, sibuyas, kamatis, luya, ang mamahal ng sabi ko, dapat ito na lang ang nilagay ko sa box ko. Tawanan nga sila sa akin. Sabi ko, sa Singapore, ang isang kilong kamatis is $2 and minsan makaano ka ng $1.80, minsan $2. Pero ngayon kasi magka-Chinese New Year din, mahal. Nagtawanan nga kami ng amo ko kanina eh. Kasi sabi ko, tingnan mo kung magkano ang presyo nito, $4 isang kilo. Sobrang mahal talaga ang mga bilihin sa Pilipinas, Diyos ko. Kaya yung iba, pati gulay sobrang mahal. Kaya yung iba mas gugustuhin pa nila mag-isda, mag-isda or mag-ulam ng karne manok, karne baboy. Diba? Yun. Pakita ko lang yung ko. Dito ilalakad si aso. Mabait nga yung tenant namin. Siya pala ang nag-alaga tong aso. Sobrang taba. Sabi ng amo ko, nakadalawang daw sila. Kasi bago ako umuwi, bumili na ako ng pagkain tong aso. So, yung isang pack kasi is 2 weeks yan. 2 weeks yan na abasto yung isang pack. Sabi ng amo ko, nakadalawang beses pa silang bumili ng pagkain ng aso. Ang taba yung aso. Siya yung tenant namin ang nag-alaga. So sobra talaga ang pasasalamat ko. Kasi nga sinabihan daw niya yung amo kong lalaki na na huwag na lang siyang mag-uwi-uwi. Sabi daw niya ako na lang siya daw nagpresenta na na siya na lang daw ang labas. Sabi nga niya sa akin, 2 times ko din linalabas yung aso. Sabi niya gano'n sa akin yung tenant namin. Sabi niya 2 beses ko sa umaga. Sabi niya alas 8 ko siya inilalabas. Then sa gabi naman sabi niya alas 8 din daw. Kaya laking pasalamat ko din. Hindi na pa. Yun nga lang talaga ang baho. Kasi talaga once a week na pinapaliguan ko tong aso. Eh syempre yung 3 weeks na 3 paligo din na walang ligo-ligo. Kaya kaninang umaga pinaliguan ko. Kasi kahapon hindi ko naman pinaliguan. Diba? Kasi ang tanghali, umalis ako ng tanghali. Dinala ko yung mga pinabili. Yung mga nagpabili ng mga gamot sa akin, may mga nagpabili ng gamot para sa high blood, para sakit sa ulo, diba? Ang gagali. Kaya dinala ko rin sa mga kaibigan ko yung mga gamot nila. Then pasalubong na rin sila. Kasi namili ako ng Goldilocks na polvoron. Saka yung Ensaymada, yung anak ng kaibigan ko. Yung Ensaymada cheese, ang gusto niya sa Goldilocks, yun binili ko, dinala ko rin kagabi sa kanila. Diba? Ganun lang ang buhay. So, eto, para malungkot din yung uwi ka ng yung sandali lang na makasama mo ang pamilya mo. 'Di ba? Kaya talagang inilaan ko sa kanila
yung 3 linggo ko sa Pilipinas na na nagbanding kami, 'di ba? Ayan. Ang ganda dito sa amin. Ito yung MRT. Pero dito ako dumaan. Iikot ko lang itong aso. Tapos uwi na. Sumakit nga ang ulo ko. Hindi ko nga alam kung anong kakainin ko din. Nagtampo pa nga yung amo ko eh. Sabi pa nga ganun sa akin kahapon nung tinawagan niya ako. Ba't hindi ka tumawag nung umuwi ka? Sabi niya ganun. Sabi ko, paano ako tatawag sa inyo? Is 12 midnight na ako nakauwi ng bahay. Sabi ko, kahit man lang daw nag-iwan ako ng ng tawag ito, ng message kasi may alam ko naman daw ang WhatsApp nila. Wala man lang daw ako, sabi niya. Sige na, hindi na ako Natatawa na nga lang ako kahapon sa amo ko. Sabi niya, sorry, sabi ko, kung hindi na kita na katulad ng umuwi ka sa Pilipinas, sabi niya ganun. Sinabihan ka namin na after na ka makarating ka ng Pilipinas, sumawag ka para alam namin kung safe ka o hindi. Ganun ang niya yung amo kong babae. Tapos, anong sabi mo sa akin nung kasi tumawag sila sa akin na sa Pilipinas ako dahil yung pagong ko, malaki kasi yung 2 pagong ko eh. Gusto daw yung anak ng kaibigan niya kasi pumunta daw sila sa bahay. So, tinawagan ako, sabi niya, oh, ito pala isa kong tinawag sa'yo, sabi niya, yung pagong, sabi niya, yung pagong mo, sabi niya, gusto yung anak ng kaibigan ko, pwedeng ibigay ko na lang, sabi niya ganon. Sabi ko, sige, okay, sabi ko. Tapos yun na nga, sabi niya, hindi ka man lang tumawag, sabi niya, na nakarating ka dyan, anong sabi mo, ang sabi namin sa'yo, bago ka umalis di sa Singapore, sabi niya, sinabihan ka namin na sabi niya na tatawag ka. Pagka wala kang tawag, sabi niya ganon. Siyempre sabi niya, apart ka na, ka na rin, sabi niya, aray, Mikuy, what? Ay, sus, Mariano ka. Sira na. Pasira na yung mo, ha? Walang hiya ka. Ko lang, guys. So, nung sabi ko, sige, sabi ko. Tapos sabi niya, kailan ka babalik ng Singapore, sabi niya. Tapos sabi ko, sa 18. So, sabi niya, pagbalik mo dito sa Singapore, sabi niya, sabi niya, tumawag ka. Paano pa ako tatawag? 12 midnight nga ako nakalabas sa immigration sa Singapore. So, kahapon, tumawag siya. Kung tapos sabi ko, nandito na ako sa bahay. Sabi ko sa kanya, nandito na ako sa bahay, ma'am. Tapos yun na, sabi niya, nagtatampo na. Sabi niya, hindi ka man lang tumawag. Tawa ako ng tawa. Hindi ka man lang tumawag na okay ka nakarating ng Singapore. Sabi niya ganun sa akin. Tapos sabi ko, paano ako tatawag? 12 midnight na yun, nakarating ako. Ayaw ko naman mag-istorbo sa inyo na kasi na ako, gabing-gabi na. Sabi ko sa kanya, sa kanya kahapon, nung tumawag siya. Tapos sabi niya, alam mo ba yun, syempre sabi niya, part ka talaga ng pamilya na, syempre nag-aalala kami sa'yo kung anong nangyari, or okay ka ba nakarating dito sa Singapore, or maganda-ganyan siya. So sabi ko, sorry. Tapos sabi niya, hindi na ako makikipag-usap sa'yo. Natawa lang talaga ako dun Hindi na ako makikipag-usap sa'yo. Nanghihingi na ako ng sorry. Pero sorry, sabi ko, kung hindi talaga ako nakatawag na, sabi ko. Tapos sabi niya, hindi na ako makikipag-usap sa'yo. Pinabayaan ko. Kaninang umaga, dumating ang amo. Dumating siya. Ang saya-saya naman ng mukha. Sabi ko, yan bang hindi makikipag-usap? Ang ganun lang kami. Parang lang naman kami ng amo ko. Diba? Para lang kaming magkapatid. Pag nag-uusap. Tapos yun, kaninang tanghali din, dumating si Sir kumain. Yun, nangumusta rin siya. Sabi niya, kumusta sa sabi niya, kumusta ang family mo, ganun. Tapos yung sabi ko, mag-alas 11 na ako nakalabas sa ako sa immigration kasi nakalimutan ko nag-fill up ng ng ICA. Oo, kasi sabi niya, hindi ka talaga makakalabas kasi wala kang barcode, sabi niya ganun. So, kumusta naman na, sabi ko, okay lang naman, sir. Kumustahan lang, di ba?
Ganun lang kami naman eh, mag-aamo. Katulad ngayon, wala naman akong yung kasama ko diyan, yung tenant namin. Pagkagaling ko sa pagkagaling ko sa office ni Sir, dinala yung pagkain nila yun, tawag nito, bumalik ako, yung tinanong ko na yung aso. Then pag uwi ko sa bahay, bibili na lang ako siguro pagkain ko kasi hindi naman ako mahilig kumain ng dumplings. Sila kasi ang hilig-hilig nilang kumain. Magno-noodles na lang ako siguro. Lalabas ako bibili ng noodles. Sakit pa ng ulo ko. Kulang sa tulog to. Antok na antok. Diba, Mikoy? Oh. Ayan. Ganun lang ito. Andito ako sa malapit sa MRT. Ayan yung mga ibang building. Yung ganitong bahay, ang tawag dito is HDB sa kanila dito. Yung tinitirhan namin HDB. Diba? Kahit sa ang linis talaga. Sige, ka. Ano hinahanap mo, Miko? Ito yung MRT. Lapit-lapit ko lang to. Dito. Ang liwanag pa dito sa amin. Anong oras na? Mag-alas 6 na, pero ang liwanag pa. Diyan sa Pilipinas, ang dilim-dilim na pag ganitong Kaya, nung umuwi ako sa Pilipinas, naninibago ako yung sa oras. Akala ko gabing-gabi na yung yung ganun na oras. Mga 7, 8, ganun. Pag tinignan ko, maaga pa. Diba? Ang aga pa, sabi ko nga eh. Kasi 7 o'clock, sobrang dilim na dyan sa Pilipinas eh. Diba? Ganito lang, kwentuhan na lang. Wala naman tayong maitapik. Diba? Upload na lang muna tayo, guys. Kasi sobrang busy talaga. Itong araw na to, wala akong tigil eh. Namalengke. Puti nga kamo kaninang umaga, nakalinis na ako, nakamap na ako kaninang umaga. Napaliguan ko na sa aso ko. Nasa CR na ako kanina doon sa CR namin sa labas kasi marami na kaming gumagamit. So, doon ako naglinis nung dumating si Amo. Sabi niya, i-stop mo muna yan at mamimili tayo. Diba? Doon ang kalsada. Dito ko yung aso kasi dyan sa dami rin naglalakad ng aso dyan eh. Itong aso ko pa man din matapang. Kasi tapang ang kanyang amo. Diba? Dito ka. Maya-maya uuwi na at pag sinipag ako, bibili na lang ako ng noodles. Noodles na lang kakainin. Kahit na sa Pilipinas ako nun, wala rin akong ganang kumain. Sa Pilipinas ako. Pero sabi tumaba. Minsan kasi pagka kakain kami sa labas ng mga anak ko. Pero hindi naman ako yung katulad nung kumain kami namang inasal, di ba? Doon, doon. Yung kanin doon. Nakadalawang lang ako siguro, hindi ko pa naubos yung pangalawang bigay ng sa akin.
Kahit yung nagsangyup din sa SM din, nagsangyup din kami doon. Wala din. Sabi ng mga anak ko, lugi ka mama. Sabi ganun, lugi ka sa 599. Kasi 599 ang isang sa ano, ang sangyup sa ano sa SM. Ay, Diyos ko. Kahit din dito, kasi walang ano, kahapon, anong Saturday na ano ko, flight ko, hindi rin ako nakakain. Kasi na ano ko dun sa apo ko na umiiyak. Yung apo ko, iyak ng iyak. So wala akong gana rin kumain. Sabi ko kakain na lang ako sa ano sa airport. Eh hindi rin ako nakaano bumili na lang ako doon sa loob ng airport ng ano sandwich. Diyos ko, sabi ko nga ang sandwich sobrang mahal, 220. Natatawa ako Tapos isang Coke na in can, ano yun, tapos piatos yung binili ko. 515, sabi ko, ha? Ay, ko, talaga mahal ang bilihin sa loob ng ano ng airport. Hindi ko rin nakain yun. Nandito pa, naiuwi ko pa dito sa ano, sa bahay. Yung sandwich lang ang kinain ko sa loob ng ano ng eroplano. Pero yung ano, yung piatos at saka hanggang ngayon kasi malaking piatos yung binili ko. Hanggang ngayon mayroon pa diyan sa bahay. O, diba? Nagkikwento. Parang ano lang tayo, kwentuhan. Kwentuhan. Hanggang doon. Okay, kita mo talaga yung malalaking 6 o'clock na pero parang ano, parang 5 o'clock pa lang. Liwanag pa dito sa amin. Pag nauwi ko na siguro tong aso, mahiga muna ako. Antok na antok ako Dito ka sa kabilang miko Sige. Ay, kakaantok kalsada na rin yan. Medyo malayo ako dun sa bahay. Andito ako sa may MRT. Ayun. Dati dito sa kaano na yan, andyan ako dati naglalakad, ngayon nakabakod na. Pinapatay ko kung anong ipapatayo dyan, parang mall. Nakabakod na. Mall or ano na naman, condominium. Ito yung kagandahan talaga dito sa Singapore. Di ba? Kaya upload ko lang ito babaya para may upload. 96 travel. Dito kami Mikwe, kaya nga na ano yung ano mo nasira Sino yung natutulog doon? Ba't may natutulog doon? Natutulog or nahulog? Ano yun? Kala ko may tao na nahulog. Yun pala, damit. Damit na nahulog. Kala ko ano yun. Ano. Ayan. Lakad tayo. Bukas doon ako sa maglalakad doon sa ilog. 'Di ba? Sa ilog tayo. Lalakad.
Ganyan dito pag mga ano, yung mga bata linalaro sa playground. Diba? Kahit kalahating oras lang ang upload natin, guys. Kwentuhan. Oh, pinapakita ko lang dito sa place ko. Eskwelahan din ng mga ano yan, mga bata. Nursery. Yan. Nag-uuwian na. Napagod ka na, Mikoy? Nalagyan ko ng ano, gamot. Masakit na, nagasgasan yung tuhod ko kanina doon. Na ano ako, nalubot doon sa may butas ng ano, sa drainage. Hindi ko nakita. Kaya na ano yung paa ko. Yung tuhod ko ang nadali. Ayan, ganyan ng mga ano dito. Tignan nyo, may nagtatambay. Playground. Ganito mga nag-exercise dito. Diba? Ayan. Tulay yan. Ganyan yung mga matatanda dito nag-exercise. Hindi katulad dyan sa Pilipinas ang matatanda nakaupo lang. Walang exercise. Diba? Kakalahating oras na. Yung building. Lakad lang si Mikwe. Hindi ka natatai, Mikwe? Lakad-lakad muna tayo, ha? Bago tayo umuwi sa bahay. Pag hindi ako tinamad mamaya na ano, lalabas kasi masakit ulo ko eh. Bibili ako ng ano pagkain ko. Noodles. Diyos ko. Yan. Yan kalsada dyan. Diba? Mga tanda naglalakad. Maraming naglalakad. Parang exercise na matatanda. Mga ano dito, lakad ng hapon. Lakad sa umaga. Ayan, tanda rin to. Naglalakad. Ay. Chris! May Pilipina dyan. Ay, Pilipina. May Pilipina dyan. Tomboy yan lang dyan. Kaibigan namin. Diba? Ikot lang tayo. Ano, Mikwe. Then, ano na tayo. Uwi na tayo. Sige lang. Ayan. Mag-ano na. Kakalahating oras na nandito sa labas. Tayo pupunta dun, Miko. Nakalayo naman na natin. Ayan. Magkalahating oras akyat na tayo. Bukas gugupitan kita ng buhok. Sobrang kapal na ng buhok mo. Dito.
Akyat na tayo, Mikoy. Iihi ka? Akyat na tayo. Akyat na. Sige guys, bye-bye na. May upload lang ako.